Magandang umaga po. Nais ko pong i-share sa inyo ang mga spiritual blessings sa ating mga Kristiyano na sinabi po ni Apostle Paul dito po sa Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po sa privilege na binigay mo sa akin na makapag-share po ako ng iyong salita. Pagpalain mo po ang iyong salita at ang mensahe nito. In Jesus' name I pray, Amen. So, mayroon po tayong makikitang 7 spiritual blessings dito po sa Ephesians chapter 1 from verse 3 to 14. At ang una pong spiritual blessing na binigay po sa atin to those who are in Christ ay ito po, number 1, in Christ you are chosen. Sabi po ng verse 4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. So, tayo po ay pinili na ng Diyos bago pa po, before the foundation of the world. So, paano po nangyari yun? Sa pamamagitan po ng foreknowledge of God, tayo po ay pinili na ng Diyos na tayo ay maging Kanya. And number 2, in Christ you are adopted. Sabi po ng verse 5, having predestined us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. So, tayo po, mga Gentiles people, hindi po tayo mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos, according to the Bible, ay ang mga Jews. Pero dahil po sa kay Kristo o sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, tayo po ay naging mga anak ng Diyos. At ang pangatlo, in Christ you are included. Sabi po sa verse 6, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Dati po hindi tayo katanggap-tanggap, Hindi tayo katanggap-tanggap. Pero dahil po sa Panginoong Hesukristo, tayo po ay itinanggap ng Diyos at ibinilang sa Kanyang mga minamahal. And number 4, in Christ you are redeemed. You are redeemed. Verse 7a, in whom we have redemption through His blood. So tayo po ay tinubos ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Ang precious blood ng Panginoong Jesus ang siyang naging patubos po sa atin. And number 5, in Christ, your sin are forgiven. And verse 7b, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Hindi lamang po tayo tinubos, kundi tayo po ay pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo at yun po ay biyaya ng Diyos sa atin. Wala po tayong anumang ginawa o binayad, hindi ang pambayad, ang ginawang pambayad sa ating
mga kasalanan ay ang dugo ng Panginoong Jesucristo. And number 6, in Christ, you are filled with wisdom, wherein He hath abounded toward us in all wisdom and prudence, having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He hath purposed in Himself. So, filled with wisdom. So, sa atin po, sa panahon po natin ngayon, ay inihayag po ng Diyos sa atin ang mystery of His will, na kung saan ang mystery na ito, ang sikreto na ito ng Diyos ay itinago niya sa mga Old Testament prophets. Wala pong nakaalam nito sa kanila. At sa atin, ngayong New Testament, inihayag po sa atin ng Diyos ang kanyang mystery of His will. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay ihinayag po sa atin ng Diyos ang gospel of salvation. Ito po ang matagal nang itinago ng Diyos. During the Old Testament, wala pong nakakaalam ng bagay nito hanggang sa dumating po ang Panginoong Jesucristo. And verse 7, and number 7, in Christ you are sealed, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, and the gospel of your salvation, in whom also, after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. So, nang tanggapin po natin, nang sumampalataya tayo, tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas at Panginoon. Binigay po sa atin ang ipinangako ng Panginoong Jesucristo, ang Holy Spirit. Tanda na tayo po ay pag-aari na ng Diyos. Ang Ephesus po ay mayroong isang malaking port. At ang mga tao, kung sila po ay nagpapadala ng kanilang mga baggage, ay papunta sa ibang port, ito po ay sinisilyuhan nila upang pagdating po doon sa destination ay makita po ng tao na pinadadalhan nila, at pag nakita nila yung silyo na yon, ay ikiklaim nila na yon ay pag-aari nila. So ganun din po ang nangyari sa atin. Galing po dyan yung seal na sinabi po rito ni Paul. So we are sealed by the Spirit of promise. Tanda po na tayo ay pag-aari ng Diyos. Hindi na tayo pag-aari ng kung sino pa man. Hindi na po tayo pag-aari ni Satan. Na kung saan ay dati po tayo'y nasa Kanya. Ngunit ngayon tayo po ay na kay Kristo na. In Christ Jesus. So, mga kapatid, ano ang tamang response natin sa mga pagpapalang ito ng Diyos na nasa atin? Number 1, be thankful. Magpasalamat po tayo. Dahil ang lahat po ng pagpapalang ito, wala po tayong ginawa. Wala tayong pinagpaguran. Kaya po, magpasalamat po tayo. Dahil sa biyaya ng Diyos, lahat ng ito ay binigay sa atin. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. And number 2 is be faithful.
Be faithful. Maging tapat po tayo ng mga Kristiyano. Maging tapat tayo sa Panginoon. Sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 24, faithful is He that calleth you, who hath also will do it. Kung tapat ang Diyos na pumilit tumawag sa atin, maging tapat din po tayo in response to this blessing. Okay, number 3, be fruitful. Be fruitful. Dapat po, nagbubunga tayong mga Kristiyano. Ang sabi po ng Colossians chapter 1 verse 10, that ye might walk worthy of the Lord unto all blessing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Magiging mabunga po tayo kung patuloy tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Madadagdagan ang kaalaman po natin. Ang isinay ko po ngayon sa inyo ay karagdagang kaalaman upang tayo po ay mabago ang ating pananaw bilang mga Kristiyano at maging mabunga tayo. Maraming salamat po. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa pagpapalang spiritual na binigay mo po sa amin. Alam po namin na ang lahat ng ito ay binigay mo sa amin at gagawin mo po ito because you are faithful, God. You are faithful to us. Help us to be thankful, to be faithful, and to be fruitful. In Jesus' name, amen.